Inanunsyo ni Donald Trump ang 100% karagdagang taripa laban sa China. Naging bagong yugto ito ng digmaang pangkalakalan ng Estados Unidos at China, ngunit hindi napansin ng marami ang mapanirang kilos ng China. Dahil isang araw bago ang anunsyo ni Donald Trump, biglang pinalawak ng China ang mga limitasyon sa pag-export ng rare earth metals at nagsimulang magpadala ng mga liham na may pagbabanta sa mga gobyerno sa buong mundo. Kung susuporta kayo sa Estados Unidos, hindi kayo makakakuha ng rare earth metals mula sa China. Dahil sa asal ng China, nagbanta si Pangulong Donald Trump ng United States ng ekonomikong paghihiganti at ipinahayag ang pagkansela ng pagpupulong nila ni Tagapangulo Xi Jinping sa nalalapit na pagbisita sa Asya. Nagsimula na ang labanan tungkol sa mga rare earth metals bago pa man maupo sa pwesto ang kasalukuyang administrasyon ni Trump. Sa loob ng maraming taon, halos ganap na kinontrol ng China ang mga mineral na ito bilang bahagi ng mas malawak nilang patakaran sa industriya. Pero totoo nga bang ginawang bihag ng China ang buong mundo gamit ang kanilang mga rare earth metals? At totoo nga bang wala talagang solusyon? Tara, alamin natin ang sagot sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi. Bago tayo magsimulang sumisid ng malalim sa paksang ito, gusto ko lang ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may lumalabas na ilang balita at mga analytical na kwento. Para lagi kayong updated, mag-subscribe na sa YouTube channel na ito para hindi ninyo ito ma-miss. Paki-like at mag-iwan ng komento sa episode na ito. Kung nais ninyong suportahan ang channel sa YouTube, pwede kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Inanunsyo ni Donald Trump ang bagong 100% taripa laban sa China. Dati, mas agresibo ang China at ipinagbawal halos ang bentahan ng critical rare earth metals sa Estados Unidos. Ang dalawang pangyayaring ito ang nagpasimula ng bagong yugto ng digmaang pangkalakalan. Pero magsimula tayo dito. Kumbaga, sa pinakaumpisa. Ano ba ang mga rare earth elements? At totoo bang bihira talaga ang mga ito? Bakit tinawag na bihira ang rare earth at paano sila naging bahagi ng trade war? Ang mga rare earth elements ay binubuo ng 17 metallic na elemento sa periodic table, kabilang dito ang scandium, yttrium at mga lanthanoid. Medyo hindi eksakto ang tawag na rare earth elements dahil ang mga metal na ito ay matatagpuan sa buong crust ng mundo. Ang mga elementong ito ay matatagpuan sa maraming bahagi ng mundo. Sa totoo lang, halos sa buong planeta, nandyan sila kahit saan. Opisyal, mas marami sila dito kaysa ginto, pero ang pagkuha at pagproseso sa kanila ay mahirap at magastos, at nakakasama rin sila sa kalikasan. Kaya kakaunti lang ang naglakas loob na pasukin ito, maliban sa China. Pero napakahalaga ng mga elementong ito. Malawakang gamit ang rare earth elements sa teknolohiya tulad ng smartphone, wind turbine, LED na ilaw, at flat screen na telebisyon. Mahalaga ang papel nila sa baterya ng dekuryenteng sasakyan, magnetic resonance imaging scanner, at paggamot sa kanser. Madaling sabihin, laganap ang rare earth metals. Sa ngayon, mahalaga ang mga ito para sa militar ng Estados Unidos. Ayon sa research note ng Canadian Intelligence and Security Service, noong 2025 ginagamit ang mga rare earth elements sa mga F-35 fighter jet submarino, laser, satellite, Tomahawk missile, at marami pang iba. Ano ba talaga ang problema? Saan nagmumula ang mga rare earth elements? Ayon sa International Energy Agency, 61% ng mga nakukuhang rare earth metals ay galing sa China. Parang madali lang. May 39% pa. Bakit di na lang tayo lumipat? Hindi lang China ang nagmimina nito. Yung mga mapanuri, narinig nilang ang problema ay wala sa pagmimina, kundi sa pagpoproseso. Kaya nga, ang China mismo ang kumokontrol sa 72% ng pandaigdigang armas sa ngayon. Sa yugto ng pagpoproseso ng produksyon ng rare earth metals, 72%. Ipapaliwanag ko ito ng mas simple. Mayroong dalawang uri ng rare earth elements na ikinoklasipika ayon sa atomic weight. Ito ay mabibigat at magagaan. Mas bihira ang mabibigat na rare earth elements. At sa Amerika, wala silang kakayahan na paghiwa-hiwalayin ang mga ito pagkatapos makuha. Pero kumukuha rin sila ng mga ito, tulad sa California, kaya nagmimina rin ang mga Amerikano ng ganitong element.
Pero ang totoo, pagkatapos ng pagmimina, lahat ng mga elementong ito mula sa California ay ipinapadala ng Amerika sa China para iproseso. Dahil doon lang may sapat na kakayahan o pasilidad para dito. Oo, dati, pinili ng mga kapitalista na sa China gawin ang lahat ng mapanganib na produksyon. Ngunit sinira ng anunsyo ng Trump administration noong Abril tungkol sa mataas na taripa sa China ang prosesong ito. Ipinakita ng China ang kahandaang gawing sandata ang pagdepende ng Amerika sa China pagdating sa paghahati ng mga rare earth metals. At dito, naging mas critical pa ang sitwasyon. Lumabas na ang nabanggit naming pinakamataas na minahan sa California ay siya lang nag-iisang minahan ng rare earth metals sa Estados Unidos. Naiintindihan ng China na ito ang kanilang pangunahing sandata laban kay Donald Trump at masigasig nila itong ginagamit. Ginagamit ng Beijing ang rare earth metals bilang pangunahing sandata ng China, ang pangunahing pang-impluensya sa trade war. At ang pinakahuling mga paghihigpit nito ay ipinatupad mismo sa oras na sina Xi Jinping at Trump ay dapat magkita sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa South Korea sa katapusan ng buwang ito. Kamakailan, dinagdag ng China ang 5 rare earth elements: holmium, erbium, thulium, europium at terbium, kasama ang mga magnet at materyales na kailangan ng export license sa kanilang kontroladong listahan. Sa ganitong paraan, ang kabuuang bilang ng mga limitadong rare earth elements ay kinakailangan ding magkaroon ng lisensya mula sa China para sa pag-export ng mga teknolohiya sa paggawa ng rare earth elements palabas ng bansa. Ang export control ay may malaking epekto dahil nakadepende ang Estados Unidos sa rare earth metals mula China. Ayon sa ulat ng Geological Service ng Estados Unidos, mula 2020 hanggang 2023, 70% ng pag-angkat ng rare earth compounds at metals sa Estados Unidos ng Amerika. Sa kanilang krimen, wala! Rodya na produkto sa dahilan. Synchronous cartellory. Si Acedo, dapat magkaroon ng pagbabago. Kanluran ang may dahilan ng antas ng problema. Dahil sa isang panahon, nagpasya ang mga kapitalista na hayaan na lang na lahat ng pagpoproseso, lahat ng iyan ay gawin sa China. Hindi natin yan kailangan. Kumuha sila ng hilaw na materyales. Hinayaan silang gumawa ng mapanganib na produksyon. At sa atin na lang ibinigay ang elementong nakuha mula rito. Ngayon, nakikita natin na medyo niluluwagan ng kanluran ang mga epekto. Pero sa totoo lang, nagsisilbi lang itong katalista para lumipat tayo sa sariling pagpoproseso. Dito ako magtatapos. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Isulat ninyo kung ano ang pananaw ninyo tungkol sa sitwasyong ito. Sa totoo lang, ang kanluran mismo ang nag-angat sa China sa ganitong antas at ngayon sila mismo ang nahihirapan dahil dito.